At kaugnay po niya, naglabas ang panuntunan ng LTFRB kung paano makakuha ang paunang tulong sa mga namatayan. Saksi si Steve Dailisan. Sa pagkawala ng anak na hindi na mayayakap uli, mabigat sa kaloobang inuwi ni Mirna ang ilang alaala. Bag na dala ni Jonah Faye ng maaksidente at mga laman nitong damit, pero wala na raw ang wallet at cellphone. Pinag-aano ko yun sa text na nga, ganun. Kung sino yung nag-text na yun sa anak ko, kung bakit siya pinalipat sa number 8. Tuyo na raw ang luha niya, pero hindi ang galit sa dibdib. Aanin ko yan kung magkano halaga niyan. Buhay ng anak ko ang nawala. Gusto ko pang mangyari, ipasara yan. Yan best link na yan. Sa bag naman ang pumanaw ding si Elmer Cabrera, nakuha ng ina ang mga gamot na ito. May sakit kasi noon ang anak pero sumama pa rin dahil required daw sa NSTP. Ito yung naging kapalit dun sa maliit na grade. Yung buhay niya. Lalaban po namin yung anak ko. Mabigyan ng hustisya. Kahit mismong mga estudyanteng nakaligtas, sinabing inobliga, taliwas sa iginigit ng Bestlink College na voluntaryo ang pagsama sa Leadership Medical and Survival Training. 18 sa kanila ang naka-admit pa sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ang isa nasa ICU. We're still not out of the woods. We're still monitoring him closely, but he's awake. Even though intubated siya, nakaka-respond naman siya. Nangako raw ang paaralan na aakuin ang gastusin habang ang mga namatayan makukuha na raw bukas ang paunang tulong pinansyal sa LTFRB simula alas 9 ng umaga kung saan magpupunta ang kinatawan ng Panda Tours. Kailangan dalhin ang birth certificate o marriage contract ng pumanaw at 2 valid ID ng pumanaw at ng claimant. Sabi ng pulisya, wala pa silang masasampahan ng kasong kriminal dahil namatay rin ang bus driver. Pero sa civil aspect naman, pwede po kami mag-assist pero more on civil aspect lang, yung sa operator at saka sa eskwelahan. Sinisika pa namin kunin ang panig ng Bestlink at ng Panda Tours ukol dito. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.